Hi everyone! So ang topic natin ngayon ay solving 3 unknowns using Gauss Jordan. So nasolve ko na ito sa previous video, ginamit ko elimination. So ngayon, Gauss Jordan naman ang gagamitin natin. So sa Gauss Jordan, kailangan masulat natin sa form na ganito. 1, 1, 1 yung diagonal, tapos 0 lahat. So tapos yung nakahiwalay dito, yun na yung magiging, let's say, A, B, C. Ito na yung magiging value netong variables natin, X, Y, and W. So, ito yung X, ito yung W, and ito yung Y, and then ito yung W. Okay, so kailangan sa ganitong form. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na pag ganitong diagonal. Pwede rin kasi yan, kagaya ng sa example na ito. Sa example na ito, kapag ginawa natin ganito, medyo mahaba yung proseso. Kaya naisip ko dito sa example natin, imbis na ito yung diagonal, ang ginawa kong solution sa example na ito ay itong kabilang diagonal. Ito yung ginawa kong 1. Tapos the rest ay 0. Pares lang din yun. Kasi ang objective naman natin sa Gauss Jordan ay magkaroon tayo ng isang row na 1 tapos 0 lahat. So, ibig sabihin na ito yung W. Ang value ng W ay A, itong Y ay B, and then itong X, yung C. Okay? So, ulitin natin sa Gauss Jordan, pwedeng itong diagonal na ito, yun yung karaniwan, pero pwede rin pabaligtad. Okay? So, ulitin natin kasi sa example nga na ito, pag ganitong diagonal na kinuha natin, medyo mahaba. Kaya, pabaligtad ang ginawa ko. Okay? So, sulat muna natin sa matrix form. Matrix form, yung mga numerical coefficients lang isusulat natin. So, we have 3, negative 2, 1, 11. So, we have 3, negative 2, 1. So, ihiwalay natin yung mga constant dito. 11, 1, 5, negative 2, 1, 5, negative 2, negative 9. And then last, we have 2, 1, negative 3, negative 6. Bakit pabaligtad ang ginawa ko dito? Kasi kung mapapansin nyo sa dito sa matrix natin, 1 na agad ito. So parang nakatipid na tayo ng isang step. Kasi usually ang ginagawa nating step dito, gagawin nating 1 ito. First step, gawing 1 ito. Second step, gawing 0 itong dalawa. Third step, gawing 1 itong gitna. Fourth step, gawing 0 itong dalawa, magkasabay yon. Fifth step, gawing 1 ito. And then last step, gawing 0 ito. So, yun yung 6 steps para ma-solve natin ito using Gauss Jordan. Pero kung mapapansin nyo, itong number natin dito, 3. So, pwede mag-interchange tayo para ito yung mapupunta 1. Magpalitin natin to para 1 na agad siya, hindi na tayo nag-divide. Okay? Pero para makatipid nga tayo ng steps, ito okay na eh. 1 na agad ito. So, pwede mag-proceed na agad tayo sa step 2. So, 1 na kasi agad ito. So, gagawin na lang natin, gawin nating 0 itong dalawa dito. Okay? So, kaya pag ganitong diagonal lang gagawin natin dito. Okay. So, proceed na agad tayo sa second step dahil okay na ito, 1 na siya. So, anong gagawin natin? Gawin nating 0, itong negative 2 at negative 3. So, anong operation ang gagawin natin dito? Ang ginagawa ko, minumultiply ko itong 1. Multiply natin sa anong number para maging, tas i-add ito para maging 0. So, i-multiply natin ito sa 2. So, 2 times row 1 plus the row 2. Yun na yung magiging bagong row 2. Okay? And then, ito naman gagawing 0 ito. So, i-multiply natin itong 1 sa 3 para magkapareha sila. So, multiply natin, magiging 3 times row 1. I-add natin itong row 3. Yan na ang magiging bagong row 3. Okay? So, i-apply na natin dito. Yung row 1, wala tayong ginawa dyan. Kopyahin lang natin. 3, negative 2, 1, and then we have 11. Itong row 2, i-apply natin itong formula. 2 times row 1 plus row 2. 2 times row 1. So, 2. 2 times 1, 2. Plus negative 2. So, 0 na yan. So, dito, 11 times 2. So, ayun, 2 times 11, 22. Minus 9. So, we have positive 13. Apply natin dito, negative 2
times 2, so we have negative 4, plus 5, we have positive 1. And then last, 3 times 2, we have 6, plus 1, so we have 7. Next, ito naman, 3 row 1 plus row 3. 3 times 1 is 3, plus negative 3, we have 0. We have 3 times 3 is 9, plus 2, so we have 3, ayan, so we have 11. And then next, we have 3 times negative 2, negative 6, plus 1, we have negative 5. And then last, 3 times 11 is 33, minus 6, we have 27. Okay? So, okay na. 1, 0, 0. So, kita nyo na, nung ganitong diagonal, nakatipid na naman tayo ng isang step kasi 1 na agad to. Hindi na natin to gagawing 1 kasi 1 na siya. So, gawin nating 0 itong negative 2 tsaka itong negative 5. Okay, so anong operation natin dito? I-multiply natin itong 1 dito sa 2. So, we have 2 times row 2, 2 times row 2 plus row 1, yun yung magiging bagong row 1. Kasi pag minultiply natin ito sa 2, inad to, 0 na yon. So, ngayon, anong i-multiply sa 1 para maging pag inad dito ay 0? So, 1 times 5. Okay, so we have 5 times row 2 plus row 3 ang magiging bago nating row 3. So, i-apply natin. Apply natin yung formula natin. Copyin lang natin yung second dahil wala naman tayong binago dyan. 7, 1, 0, and then 13. Okay, so apply natin ito. Unahin natin ito kasi kaya natin ginawa to para mag-0 ito. 2 times row 2 plus negative 2, so we have 0. Then 2 times row 2, 3 times 2, oh, sorry. 2 times row 2, 2 times 7, 14 plus 3, we have 17. Okay? 2 times row 2, 2 times row 2, 0 plus 1, edi 1 pa rin yan. And then 2 times 13, 26 plus 11, so 26 plus 11, we have 37. Then next, 5 row 2, 5 times row 2 plus negative 5, so 0 yan. Ito automatic 0 na dahil 0 parehas yan. Minultiply at inad, 0 pa rin. Then 5 row 2, so 5 times 7, 35. 35 plus 11, so we have 46. Then last, 5 times row 2, 5 times 13, 65. 65 plus 27, that is 92. Okay, so yan, malapit na. So next step natin, so 1, 1, gagawin natin itong 1. Paano natin gagawin 1 itong 46? Eh di i-divide lang natin. I-divide natin itong row 3. 1, divide natin, itong 46, divide natin sa 46. Divide ang row 3 sa 46, yan na ang magiging bagong row 3. Okay? So, i-divide lang natin itong dalawa. Itong 0 divided by 46, 0 pa rin. Okay? So, yan, malapit na. Divide lang ito. So, therefore, copyin lang natin yung first two rows, copyin lang 17, 0, 1, 37. 17, 0, 1, 37, and then 7, 1, 0, 13. 7, 1, 0, 13. So, itong dalawang 0, syempre, 0 pa rin yan. Dinivide sa 46, so 0 pa rin. 46 divided by 46, so syempre, 1 na yon. And then, ito, eksakto, no? 92 divided by 46, that is 2. So, ayan na yung value ng x. Ito na yon, x is equal to 2. Okay? So, ang next natin, last step na to, gagawin natin 0 itong dalawa. Okay, so gawin natin 0 yung dalawa. Anong magiging operation natin? So, anong operation natin para maging 0? So, i-multiply natin lagi itong 1. So, itong row 1 para maging 1 ito, so i-multiply natin sa negative. Negative, ito, negative 17. Negative 17 row 3 plus row 1. Ito na yung magiging bagong row 1. Then sa row 2 naman, itong 1, multiply natin dito, pero negative. Negative 7 row 3 plus row 2, yan na yung magiging bagong row 2. And then yan, automatic, 1, 0, 0 na yan. Okay, so ito na yung sagot natin.
kopyahin lang natin yung wala tayong binago sa ilalim, 1002. So, i-apply natin ito. Negative 17 row 3, negative 17 times row 3 plus 17. So, 0 na siya. Negative 17 row 3. So, 0 pa rin yon plus 0. So, 0 pa rin yan. And then ito, negative 17 row 3. So, 0 plus 1. So, 1. And then, negative 17 times row 3. So, that is negative 34. 17 times 2 or negative 17 times 2, negative 34 plus 37, that is 3. Yun na yung value ng W. Ang W ay 3. Okay. And then, last, solve natin ito. Negative 7 row 3. Negative 7 times row 3. So, negative 7 plus 7. So, we have 0. So, ito 1 pa rin kasi minultiply sa 0. 0 plus 1, 1 pa rin siya. And then, pareha 0. So, syempre 0. And then, last, ito na yun. Negative 7 row 3. Negative 7 row 3. Negative 7 times 2. Negative 14 plus 13. So, we have negative 1. So, therefore, yan na yung sagot natin. Ang x, unahin natin yung x. So, ang x ay equal sa 2. Ito yung y. Y equals negative 1. And then, w is equal to 3. Mapapansin nyo, same yan dun sa solution ko. Same yung answer dun sa method na ginamit natin sa previous video na elimination. 2, negative 1, 3. So, ayun. So, mas madali yung solution natin. Ginamit natin itong diagonal na ito. Kapag yung kabaligtaran na diagonal, medyo mahaba yung solution, magkakaroon pa tayo ng fraction. Kaya importante kapag gumamit kayo ng Gauss-Jordan, pansinin nyo munang mabuti yung mga matrix natin kung ano yung magandang way para ma-solve natin ng mas mabilis. So dahil dito nakatipid tayo ng konting steps tapos naiwasan natin magkaroon ng fractions. Okay, so see you sa susunod na video. Gagamitin naman natin ay Gaussian elimination. Bye-bye!